Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts game prediction at 8 sa player ng Barangay Ginebra kasama sa All-Star Game? Pag-usapan po natin at talakayan yan, Calvin Davis Abueva muling pumirma ng 3 taong extension contract dito sa Magnolia Hotshot. Kailan nga ba makakapaglaro si Calvin Davis Abueva? Talakayan at pag-usapan natin yan matapos mong i-like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Yan po ay paglalambing kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Mga shooters, eto nga pong si Calvin Abueva. Kapipirma ng bagong extension, 3 years extension contract dito sa kupunan ng Magnolia Hotshot. Napakasaya ni Calvin Abueva, napakasaya ng Pasko nito ngayon. After signing a 3 years extension contract, Magnolia Hotshot star Calvin Abueva is possible to play against Converge this coming Saturday. Napakagandang balita para sa fans ng Magnolia Hotshot at hindi magandang balita yan sa nangangailangan ng panalong Converge Fiverr Xers. Pero ano nga ba magiging impact ni Calvin Abueva sa pagpasok niyang muli sa kupunan ng Magnolia Hotshot, kung saan natenga nga ito ng ilang buwan, mga shooters, dahil sa nagkasakit si Calvin Abueva matapos yung training ng Gilas Pilipinas. Dahil alam natin, isa sa mga gusto mapasama ni Coach Timco nito si Calvin Abueva sa nakaraang Asian Game. Diba? Sabi nga po ni Coach Chito Victolero, si Calvin Abueva is full participated sa full practice ng kanilang kupunan na Magnolia Hotshot. At inaantay na nga lang po ng clearance mula doon sa kanyang PT kung papayagan ng mga paglaro this coming Saturday si Calvin Davis Abueva. May kasalukuyan silang kartadang 8-1 matapos lampasuhin kagabi ng Magnolia Hotshot etong kupunan ng Tira Firma Jeep, mga shooters. Sa pagbabalik nga ni Calvin Abueva rito, makakadagdag ng energy, makakadagdag ng defense, makakadagdag ng offense yung Calvin Abueva. Dahil alaman po natin, all-around player yung isang Calvin Abueva at maraming pahihirapan etong pagpasok muli ni Calvin Abueva. Sabi nga ng iba, etong Magnolia ay isang intro boys lang. Pero siyempre sa pagpasok ni Calvin, baka pumaiba ang ating pananaw. And hopefully, talagang masustain nila yan. Sino ba naman ang ayaw masustain sa mga fans ng Magnolia? Gugustuhin talagang makitang muli si Calvin Abueva na naglalaro dito sa kanilang kupunan na Magnolia Hotshot, di ba mga shooters? Dahil isa sa mga malaking bagay na may tutulong si Calvin Abueva dito. At pag-usapan naman po natin mga shooters, etong laban ng Barangay Ginebra kontra sa Meralco Bolts. Ano nga ba ang ating game prediction? Ilang player nga ba ng Barangay Ginebra ang nakakasama para sa paglalaro sa All-Star? Etong si Tony Bishop na dating naglaro sa Meralco Bolts, ngayon susubukan ni Tony Bishop na ipanalo ang Barangay Ginebra kontra sa dati niyang kupunan na Meralco Bolts. Ano nga ba ang dapat gawin nila Tony Bishop ng buong Barangay Ginebra na sila nagdidepensa ng kanilang titulo dito sa Commissioner's Cup na 48 season ng PBA, mga shooters? Para sa akin, eto po yan. Kung talagang gustong manalo ng Barangay Ginebra, dahil alam natin mas nangangailangan sila ng panalo dito kontra dito sa Meralco Bolts na maganda na yung katayuan sa kasalukuyang PBA standing, mga shooters, di ba? So pinakamahalaga po rito etong bagong import ng Meralco na si Zach Lofton ay kailangan limitahan ng Barangay Ginebra sa scoring. Kailangan madepensahan nila ng mahigpit si Zach Lofton para mapigilan ang ratsyada ng Meralco. Sino nga ba ang pwedeng magbantay? Sino nga ba ang pwedeng tumao kay Lofton dito sa Barangay Ginebra, mga shooters? Sino ang pwedeng pumigil? Well, kung nandyan si Nards Pinto, pwede. Kung nandyan si Scotty Thompson, pwede. Hopefully, yung David pwedeng pa-stop etong si Zach Lofton, mga shooters. Alam natin yung Mariano pwede sana rito, kaso hindi naman kasama si Mariano. Mahihirapan si LA Tenorio. Parang Scotty Thompson lang ang nakikita kung pwedeng pumigil dito sa ratsyada ni Zach Lofton na import ng Meralco Bolts, mga shooters. Nararatsyada sa kabawasan talaga ng Meralco dito, bawasan talaga ng Barangay Ginebra yung kanilang turnover na nagpapahirap sa kanila. Last game ng Barangay Ginebra, mga shooters, napakaraming turnover So siguro kung mabawasan nila, magawa nila yung nangyari doon noong nakaraan, 19 turnover, tanggalin siguro nila, yung 12 turnover, bawasan nila.
no, dito sa magiging laban nila dito sa Meralco. Kasi pag hindi nila nabawasan yung turnover nila, malamang sa kangkungan sila pupulutin kontra dito sa Meralco Bolts, 'di ba? At isa pa mga shooters, kailangan ng local mag-step up kontra dito sa Meralco. Hindi kasi po pwedeng hindi mag-step up yung locals mo, especially Japet Aguilar, Christian Stan Hardinger, 'di ba? Kailangan nilang pigilan etong sila Chris Newsome, 'di ba? Etong si Maverick Ahamnisi, kailangan din ni Maverick Ahamnisi rito. Stanley Fringel, kailangan nila mag-step up kontra dito sa kupunan ng Meralco Bolts. At syempre yung Tony Bishop, Jamie Malonzo, kailangan ng Barangay Ginebra yung kanilang scoring ability para makuha nila yung panalo. Dahil hindi sila po pwedeng malagpak rito sa 4-4 kartada mga shooters dahil naghahabol sila ng panalo. Kung gusto nila makakapasok sa twice to beat advantage or magkaroon ng twice to beat disadvantage ang kanilang gusto. For sure, hindi yan ang gusto ni Coach Tim Cone dito sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra. 8 nga po dito sa Barangay Ginebra players. Isipin natin, 8 dyan ay nangunguna sa voting para sa All-Star Game this coming 2024 mga shooters. Kaya patunayan nila na yung 8 yan ay pwedeng magpahirap sa Meralco Bolts mga shooters. Nandyan si Japet Aguilar, Scotty Thompson, syempre si Christian Stan Hardinger para sa Nards Pinto. Etong si Maverick Ahamnisi, Stanley Fringel, Jamie Malonzo at L.A. Tenorio. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn.